Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Mga kabayan, muling bumanat si Vice President Inday Sara Duterte sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kampo ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Sa ginawang live ng pangalawang Pangulo kagabi sa kanyang social media account, hinamon niya ang Pangulo at ang lahat ng matataas na opisyal ng pamahalaan na magpa-drug test para mapatunayan na matino ang kanyang pag-iisip, taliwas sa bintang ng iba na nababaliw na siya at nawawala na sa sarili. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Samantala, handa nang ihain sa Kongreso ang impeachment complaint dito kay BP Sara matapos itong pagbantaan ang buhay ni PBBM, Lisa Marcos at Martin Romualdez. Ito ang ibinunyag ni Active Chair sa Party List Franz Castro at grupo ng Makabayan Black. Isa rin sa mga dahilan ng complaint ay ang betrayal of public trust dahil sa di umano ay pagwaldas ng pondo ng OBP o itong confidential funds. Malala ito. Siguro, pinag-aaralan na rin ng council ni Speaker ano yung mga pwedeng i-file na case. Isa rin sa magsusulong ng reklamo itong si dating Justice Secretary at former Senator na si Leila de Lima kung saan ay naniniwala siyang posibleng madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado itong si BP Sara Duterte dahil sa mga brutal na pahayag at pagbabanta nito sa mga matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Any citizen can file that in disbarment. A case of this disbarment can be formulated. Misconduct is not expected of a member of the bar. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang i-impeach ang pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte dahil sa kanyang mga binitawang pahayag at pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos at Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Posibleng maihain na sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio bago matapos ang taon. Pangunahan nito ng Makabayan Black at People's Organization. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, kabilang sa reklamo ay ang betrayal of public trust na sa confidential fund. Posible ring maisama sa reklamo ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Malala ito. Siguro, pinag-aaralan na rin ng council ni Speaker ano yung mga pwedeng i-file na case. Posible pa rin ipatawag ng Kongreso si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez bagamat nagpahayag na magbibitiw na sa pwesto. Tuloy naman ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability bukas kung saan umaasa silang haharap ang 4 na empleyado ng OVP. Gayon din ang pangalawang Pangulo upang personal na masagot ang mga katanungan ng mga mambabatas. Samantala, naniniwala si dating Justice Secretary at Senator Leila de Lima na posibleng sampahan ng disbarment ang pangalawang Pangulo na isa ring abogado dahil sa mga naging pahayag at aksyon nito. Any citizen can file that in disbarment. A case of this disbarment can be formulated. Misconduct is not expected of a member of the bar. Hindi naman pabor si de Lima na dalhin sa Correctional Institution for Women si Lopez na na-cite in contempt lalo't hindi naman ito convicted. Nagpapasalamat po ako
sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan, na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang
lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. 'Di ba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman
na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila.